Kung gusto mo pumunta ng Pagudpud at makita ang Patapat Bridge, kasama na pati ang mga windmills ng Banggi ay saktong-sakto dahil sa bus ride na ito ay makikita natin yung mga nagagandahang tanawin. Kung nga pala si Makimatic at samahan niyo ako sa biyahe kong ito. Pero bago ang lahat, please subscribe and hit the notification bell para updated ka pag nag-upload ako ng bagong video. Let's go! Dito ako ngayon sa Tuguegarao para sakyan itong GMW Trans na papunta ng Baguio. Via Lawag, Ilocos Norte ito at doon tayo bababa. Ito nga din pala yung mga dispatch time ng mga buses ni GMW kaya nakapagtansya tayo ng oras. Ang pamasahe nga pala para sa Tuguegarao, Cagayan to Lawag, Ilocos Norte ay nagkakahalaga ng 605 pesos. 5:06 AM at pumesto na itong Gabriel Bus na High Gear U-Tour. No reservations itong bus ni GMW kaya talagang pinaghandaan ko na mauna at makapwesto sa harap. After 40 minutes ay paalis na rin itong bus. Di ko na na-videohan yung interior ng bus. Gawa ng pagdating ng bus ay agarang nagpasukan yung mga pasahero. Pero the usual high gear U-turn lang naman din to. Tulad ng nasakyan nating bus ni Gold Trans. Same 2x2 seats and may CR. Ang layo ng ating lalakbayin ay around 300 kilometers from Tuguegarao to Lawag City. .25 AM at narating namin ang bayan ng Alcala. Naaalala ko pa yung daan dito nung nagpunta ako ng Bagao. May pasahero nga din ng UV Express dito na agarang lumipat nung nakita na paparating itong bus. O hindi nag-overspeeding si kuya, ganyan lang talaga yung tunog ng turn signals ni High Gear U-Tour. It's 6:43 AM. Message from Jomal and Albior Uriash and notifications from Chrome.
Maya-maya nang biglang in-overtaken kami nitong GB Florida Zongtong Sleeper Bus. At 7:20 AM at narating namin ang unang stopover sa biyahe na ito dito sa Magapit Terminal ni Florida sa Lalo, Cagayan. Short stopover lang para sa mga gusto mag-CR. Nakasabay namin dito si GD131 at GMW Trans 28. And after 10 minutes, ready to go na ulit. By this time, medyo papuno na yung bus sa kaka-pick up sa daan. Dito na din yung junction kung saan maghihiwalay yung mga buses going to Apari and Santa Ana from the buses going to Ballesteros, Claveria, and Ilocos. Tatawarin naman natin ang Magapit Suspension Bridge. Sa ilalim niyan ay ang Cagayan River. Ganun kahaba yung ilog na yan. Nung nagpunta tayo ng Dinapige, ayan ay tinawid din natin bandang Quirino. That shows kung gaano kalawak at kahaba ang ilog ng Cagayan. Sandali ang huminto dito sa labas ng GB Florida headquarters dito sa Alakapan. Sunod-sunod din yung mga naisakay nila kuya. Nag-jump seat na nga yung ibang pasahero para makasakay lang. Madami din pala ang mga locals sa sumasakay sa ruta na ito ni GMW. Hindi kalayuan dito sa Lucban Bridge ang Junction Luna Terminal ni Florida dito sa Abulog, Cagayan. Junction na po, junction. After few minutes at balik biyahe na ulit.
may paparating na Florida at sinenyasan ng huminto ni kuya dahil sasampa yung inspektor na sakay namin. (10 AM) at narating namin ang boundary ng Sanchez Mira. Di ko na napigilan at napaidlip na ako. Pagkagising ko ay binabaybay na namin itong daan na parang alternate or bypass road palabas ng Kilkiling. Sarado siguro yung main road papasok ng Claveria kaya dumaan dito. Sa mga tiga rito at nakakaalam, comment down below kung tama nga ba ako. Solid na mga daan dito, halatang minsanan lang nadadaanan at may mga parte na tumutubo na ng sobra yung mga damo papunta mismo sa daan. Kumanan kami dito sa may Spider Fuel Claveria para tumbukin ang JB Florida Claveria Terminal. And exactly 11 AM na marating namin itong Claveria Terminal ni JB Florida. Dito na nagsimula yung likuan na matatalim sa Santa Praxedes, Cagayan.
sumisilip na yung dagat, sign na malapit na natin makita ang ganda ng Pagudpud at ng Patapat Bridge. Narating din namin ang Patapat Bridge. Kahit maulan at may kasamaan yung panahon ay okay lang. Kitang-kita pa din yung magandang view ng dagat. Sulit na sulit yung pag-aantay ko at paghahanda ako kulang dito sa front door side seat. Abot tenga yung ngiti ko niyan dahil first time ko lang tumakita and masasabi kong hindi ako nabigo sa mga pinlano ko. After namin tawirin ng Patapat Bridge, akala ko flatlands na ulit and mga palayan na lang hanggang Ilocos. Nang bigla kong naaninag na may windmills. Di ko in-expect and inakala na madadaanan pala ng bus na ito ang mga windmills ng Bangi sa Ilocos Norte. Nawala din kasi sa isip ko na dadaan nga pala ito ng Bangi and akala ko makikita lang yung mga windmills pag nasa may beachside ka, kaya sobrang solid talaga ng biyahe na to. 12:54 PM at narating na namin ang bayan mismo ng Bangi dito sa Ilocos Norte. 3 bayan na lang at mararating na natin ang Lawag. Nakaidlip na naman ako at nagising dito sa bayan ng Bacara sa Ilocos Norte.
2:20 PM at touchdown na kami dito sa GB Florida Terminal sa Lawag, Ilocos Norte. All in all, inaabot ng 8 hours and 40 minutes ang biyahe. Tama lang para sa isang day trip na biyahe. Hindi mabilis pero hindi rin mabagal. I highly recommend you mga ka-bus trip na itry itong ruta na to. Very comfortable naman yung mga buses ni GMW for this route kaya for sure may enjoy nyo yung biyahe na ito in actual. Kayo mga ka-bus trip, ano masasabi nyo sa biyahe na ito? Comment down below. Para sa ating next vlog, finally matetesting na natin ang Roadrunner ng Norte, ang Partas Transportation. Sakay sa isang napaka-luxurious na bus mula Lawag, Ilocos Norte hanggang sa Cubao, Metro Manila. Another road trip na malupit. Pero sa ngayon, hanggang dito na lang muna mga ka-bus trip. Maraming salamat!